pumapatungkol sa isang kawal out of thousands of kawal na ipinadala ni Josue. Kasama ni Josue actually sa Jericho. I do not know kung anong nakain niya. Bakit? Ang lakas ng loob na sumuway. Kaisa-isang kawal talagang magmark sa ano natin, ano bang meron sa kanya, ano bang nasa isip niya nung time na yon. Bakit? Ang lakas ng loob niyang suwayin yung utos ng Panginoon. Ang ating mga kay text, ito po, Josue chapter 6 verses 18 to 19. At huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay roon. Lahat ay tutupukin kapag kumuha kayo ng anuman. Kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso o bakal ay para kay Yahweh at dapat ilagay sa kaban ng yaman. Yan po ang instruction na ibinigay ng Diyos kay Josue na inirelay din naman ni Josue sa kanyang mga kasamang mandirigma. Josue chapter 7 verses 11 to 12. Nagkasala ang bayang Israel, nilabag nila ang aking utos. Kumuha sila ng mga bagay na iniutos kong tupukin. May inumit sila, inilihim at isinama sa kanilang mga ari-arian. Iyan ang dahilan, kaya hindi sila makaharap sa kaaway. Natakot sila, sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Napakalinaw. Walang alam si Josue na meron siyang kawal na lumabag. Pero nung ikalawang digmaan, meron pa kasing isang lungsod na dapat nilang digmain after Jericho, na expected ni Josue na mananalo sila as promised, na mananalo sila sa dalawang labanan. Pero unfortunately, natalo sila kasi galit ang Diyos ng ikalawang labanan. Hindi sila ginabayan. Josue chapter 7 verses 25 to 26. At sinabi ni Josue, ipinahamak mo kami, kaya ikaw naman ngayon ang pahihirapan ni Yahweh. At pinagpupukol nila ng bato hanggang mamatay si Akan at ang buo niyang sambahayan. Sinunog silang lahat. Pagkatapos, tinabunan nila ng mga bato. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Naglubag ang galit ni Yahweh mula noon. Ang puok na ito'y tinawag na lambak ng kapighatian. Ang ginawa ni Josue, kasi na-disappoint siya kasi expected niya talaga na manalo sila. Pero hindi sila nanalo, tinalo sila sa maliliit na tao sa lungsod ng Hai. Dumaing siya sa Panginoon na lubos ang paghihinagpis. Doon niya nalaman kasi binanggit ng Panginoon ko na yung ikinagalit. So, ang ginawa ni Josue, nag-utos siya ng 2 tao from Jericho. Talagang pinapunta doon sa tolda ni Akan. Pinahukay yung yaman na ibinaon ni Akan. Meron kasi siyang kinuhang mamahaling damit na yari sa Babylonia. Then may ginto, may pilak. Yung mga yon ay ipinapalagay dapat yon sa kaban ng yaman ng Diyos ayon sa instruction na ibinigay. So ipina-confiscate po muna, then talagang inano nila in public, pinakita nila in public. Ito po, may 2 guide questions, galing pa ito mismo sa ating lesson. Hindi na po ako gumawa ng sarili kong tanong. Number 1, ano ang naganap matapos ang makapangyarihang tagumpay sa Jericho? Ang nangyari is, natalo na sila sa kasunod na laban. Hindi na sila ginabayan. Pero nung nung naghayag si Josue, nung nalaman na, pinakonfiscate na, naparusahan na ng kamatayan si Akan, sa ikalawang pagkakataon ng kanilang pagsalakay ay ginabayan na sila. Nanalo na sila sa ikalawang pagkakataon. And ipinahintulot na rin yung ilang mga ari-arian,
ilang mga alagang hayop na pwede na silang kumuha. Huwag lamang sa ginto, tanso at pilak ay hindi pa rin pwede. Talagang ipinapalagay talaga yon sa kaba ng yaman ng Diyos. Number 2 is, anong mensahe ang makukuha natin para sa ating mga sarili mula sa kwentong ito? Number 1 talaga is yung pagsunod talaga sa ibinibigay na specific and clear instruction na ibinibigay ng Panginoon sa kanyang mga lingkod at sa kanyang mga mananampalataya na may kaugnayan sa kanyang pagliligtas. Bawal po talagang suwayin yon dahil marami ng mga relevant scenarios na nangyari. Buhat pa sa ating mga sinaunang ninuno, kila Adan at Eva sa Garden of Eden, meron ding ibinigay kaisa-isang instruction, wag na wag hihipuin, wag kakainin, hinipo na, kinain pa. Talagang ang lakas din ng loob, no? Doon nagmana si Akan eh. Kung ano yung ipinag-uutos, very specific and very clear instruction, yun pa yung sinusuway. Pangalawa, nung panahon ni Abraham, nung tinutupok ng Diyos ang lungsod ng Gomorrah and Sodoma, meron din siyang iniligtas na isang sambahayan ni Lot. Meron din kaisa-isang instruction na ibinigay, wag na wag lilingon. Pero, lumingon yung asawa, kaya ginawang asin. Kaya ang lesson nating mapupulot dito ay talagang kilala natin ang ating Panginoon, ating sinasampalatayanan na talagang tapat. Tapat talaga siya sa lahat ng kanyang salita. It's either a promise sa pagliligtas or sa paghatol. Dalawa kasi yan eh. Kapag kasumunod, meron siyang igagawad na reward. Kapag kasumuway, hindi din siya magdadalawang isip na talagang igagawad niya ang kanyang inilaang kaparusahan. Yun po ang ating mapupulot. Dito po magtatapos ang akin pong bahagi. Marami pong salamat.